Hi guys! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. So for today's video is isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga requirements doon sa pagbabayad ng travel tax if kayo is asawa ng isang OFW or may pamilya na kamag-anak na pupuntahan doon sa abroad. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag dyan. Kung ang halimbawa is may kamag-anak kayo abroad and ibang country yung pupuntahan nyo. Hindi ko lang alam kung pwede nyo yung gamitin Kasi sa experience namin, yung asawa ko na pupuntahan ko is Taiwan and doon kami pupunta sa kanya. Hindi ko lang alam kung halimbawa pag nasa Dubai yung pamilya nyo or kamag-anak nyo and kayo ay pupunta ng Taiwan, hindi ko alam kung pwede yung gamitin. Meron bang ganun? Napaisip lang ako ngayon. So bali yun nga, yung asawa ko po is nasa Taiwan and doon kami pupunta sa kanya. Tapos ang hinanap lang naman sa amin doon sa travel tax counter. So kada bay po or kada letters or bawat counter ng airlines, bawat kanto ng airlines, yung bawat aisle na diretsong ganun, merong mga travel tax counter sa unahan nun. So pagpasok nyo pa lang ng pintuan ng airport is makikita nyo kagad yung bubungad sa inyo yung travel tax counter. So marami na siya doon, hindi na tayo pipila ng mahaba-haba or matagal kasi marami na sila. So kahit sa ang counter doon is pwede kayo magbayad. So ang mga kailangan po is, so ako po is asawa nga ng OFW. Ang kailangan po is marriage contract naming dalawa. Syempre dalawa lang naman isa. Marriage contract nga eh. So ayun, marriage contract namin mag-asawa. And marriage contract namin, tapos yung OEC nung kamag-anak nyo. OEC is Overseas Employment Certificate. So yung pinakahuli, yung updated. Halimbawa, umalis siya ng 2022. Yung 2022 na OEC niya, yung ipapakita nyo kahit na so yung kay daddy namin is sinend niya sa akin, pinicturean niya and pinaprint ko lang, and ganito yung itsura niya. Papakita ko na lang dyan, yan yung itsura niya. Hindi siya ganun kalinaw, medyo tawag dyan, may color blue siya sa likod, pero tinanggap naman nila as long as na updated siya or yung pinaka-latest siya na OEC. Kasi kung dati na siyang pabalik-balik nagbabakasyon sa Pilipinas, meron siya mga OEC na 2022 or kaya 2020. So yung pinaka-latest po yung hahanapin. And pag may kasama kayong bata, ako po kasi is may kasamang bata. Isang 2 years old, nagbe-birthday nung February 8 nung umalis kami, February 8, 2024. And isang 12 years old yung panganay ko. And yung dalawang bata is hinanapan ng birth certificate. Tapos yung 2 years old po below. So, ibig sabihin, pag nag-travel tayo ng ilang buwan pa lang yung baby is exempted po siya sa travel tax hanggang 2 years old. So, yung anak ko, sakto naman nung nag-travel kami is 2 years old siya nung day na yun. So, exempted pa siya. Exempted means wala siyang babayaran na travel tax. So, pag 2 years old and 1 day na siya, magbabayad na po kayo ng 1,000. Ay, hindi pa rin. Kasi, ano lang siya, reduce travel tax siya. So, ang babayaran nyo lang is 300 pesos. So, ako is asawa ng OFW and yung anak kong 12 years old is
300 pesos each kami. So, 600 kaming dalawa. And yung 2 years old ko po is wala akong binayaran sa kanya kasi exempted pa siya sa travel tax. Tapos, yung mga birth certificate nila, marriage contract nila is isi-xerox yun lahat nung nasa counter na tao. Sila na po yung bahala mag-xerox nun and wala na po kayong kailangan ipa-xerox pa. So, yun lang po yung kailangan nyo na ipakita sa kanila. Ilalagay ko dito, marriage certificate, birth certificate ng 2 bata, or ilang bata man yung anak nyong kasama, birth certificate nila, and OEC po, nung pamilya nyo or nung asawa nyo. Yung OEC niya na latest. Yun lang po yung hinanap nila sa akin. So, ayun. Bali, nagbayad lang kami ng tag 300 pesos ng 12 years old ko na anak. So, malaking tipid para sa atin yun. So, 1,620. Tapos, naging 300 pesos. Tapos, ano lang naman yung requirements na kailangan, di ba? So, ayun. So, sana makatulong sa inyo yung video na to. So, malaking bagay yung 1,300 na matitipid nyo, ha? Ang laki ng binawas nun sa 300 pesos. So, ayun lang. 2 years old pababa is libre. And, ikaw na asawa ng OFW at saka yung mga anak mo pa is 300 pesos lang. So, bali, tumatanggap din po pala sila ng card payment, no? Bali, cash and card payment, tumatanggap po sila. So, pwede po kayo magbayad via credit card or debit card. So, ayan. Thank you for watching, guys. So, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan nyo para sa mga may pamilyang OFW abroad na balak magbisita doon. So, ayan. Thank you for watching, guys. And see you on the next vlog. Bye!